Mga idol at kabayan, breaking news! Amerika, Japan, Australia at Pilipinas nagpatrol sa West Philippine Sea. Kita sa video na pinangunahan ng barkong pandigma ng Pilipinas ang nasabing Joint Maritime Patrol sa mga karagatan ng bansa. Department of National Defense nagbigay ng utos na palalakasin pa ang presensya ng Armed Forces of the Philippines at Depensa ng Pilipinas sa Batanes. Kita sa larawan ang planong pagpapalawak ng mga pasilidad o base militar ng Armed Forces of the Philippines sa Batanes na pinakatuktok ng Pilipinas kung saan nakaharap sa Taiwan. Hindi naman nagustuhan ng China ang mga planong ito, pero matapang na sinagot ni Department of National Defense Secretary Gibo Teodoro na walang business ang China sa mga gagawin ng Pilipinas dahil ang Batanes ay sakop ng Pilipinas. Atin to kung mali naman para sa mga taga-suporta ng China ang ginagawang hakbang ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa issue ng West Philippine Sea para naman kay National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya. Mahalaga ang mga Bravos Bisan dahil kaya ng Pilipinas na rumespa sa mga bansa kapag umatake ang mga ito. Napakalaking tulong po yan kasi for so long, the Philippine military has been considered the weakest military in Asia. Yan po lagi sinasabi. Kahit sa mga reports ng media, the weakest military, the weakest military. Hindi na po yan totoo, no? Because of our modernization program, we now have this supersonic cruise missile capability. Kung ikaw yung ibang bansa, kakabahan kang makipagtunggali sa isang bansa kasi alam mo may pan-resback yan. Dati, yung ibang mga bansa, hindi tayo ginagalang. Because wala tayong pan-resback eh. Amerika, Japan, Australia kasama ang Pilipinas nagsagawa ng maritime patrol sa West Philippine Sea. Sa isang video, kita ang mga barko ng mga magkaalyado habang naglalayag ito sa karagatan ng Pilipinas. Pinangunahan ng barkong pandigma ng Pilipinas ang BRP Jose Rizal FF-150, ang isang formation kung saan nasa likuran naman ito ang mga barkong pandigma ng iba pang mga bansa. Isang malaking tulong para sa Pilipinas ang ginagawang suporta ng mga kaalyado at partners na bansa upang palakasin pa ang mga karapatan natin sa mga teritoryong ating nasasakupan na pilit namang inaangkin at inaagaw ng China. Department of National Defense ipinaglaban ang Pilipinas laban sa China. Naglabas ng isang malakas at napakatapang na pahayag ang Departamento ng Depensa ng Pilipinas laban sa China. Ito ay matapos pagbantaan ng China na huwag maglaro ng apoy ang Pilipinas. Ang tinutukoy ng China ay ang planong pagpapalawak at pagdagdag ng mga pasilidad ng militar at presensya ng Armed Forces of the Philippines sa Batanes sa mga islang nasa tuktok ng bansa tulad ng Mavolis Island upang mapalakas nito ang depensa laban sa mga posibleng pagsalakay ng China. Ayon sa opisyal na pahayag ng Departamento ng Depensa, sinabi nito, and I quote, "The Defense Department stressed that the Batanes is Philippine territory and China has no business warning the Philippines about what it does within its territory." Unquote. Isang maliwanag at malakas na paalala ng Departamento ng Depensa ng Pilipinas na ang Batanes ay pagmamay-ari ng Pilipinas. Ang mga katagang binitawan ng Department of National Defense ay isang pagpapakita na hindi tayo nagpapadikta at pwedeng diktahan ng sinuman, lalo't kung ito ay patungkol sa ating mga teritoryo. Assistant Secretary Manalo inihayag mismo sa isang panayam na para magbago ang mga hakbang ng China sa West Philippine Sea, mahalaga ang mga joint patrol ng Pilipinas sa mga kaalyado nito at ang pagpapalakas pa ng Armed Forces of the Philippines sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na Armed Forces of the Philippines Modernization Program. Sir, last na lang, yun na-mention nyo kanina, sir, na supersonic missile na this first quarter possible na dumating sa bansa. Sir, gaano po yun makakatulong sa bansa? And pangalawa, sir, gaano po yun makakatulong sa ating mga mangingisda, sir? Napakalaking tulong po yan kasi for so long, the Philippine military has been considered the weakest military in Asia. Yan po lagi sinasabi. Kahit sa mga reports ng media, the weakest military, the weakest military. Hindi na po yan totoo, no? Because of our modernization program, we now have this supersonic cruise missile capability. Ang range po nitong ating BrahMos supersonic cruise missile is beyond our 200 nautical miles exclusive economic zone. If we put this strategically in the proper places, this will send a signal to other countries na pwede tayong rumesback kaagad. Alam niyo ba kung gaano kabilis tong cruise missile na ito? 2.8 Mach. Sa mga lalaki na mahilig sa Top Gun, this is thrice the speed of sound.
Tapos, meron pa tayong mga coastal radars na na-deliver na coming from Japan, and Japan will give us more. We increase our maritime domain awareness. We can effectively show effective deterrence. No? Yun naman po lagi ang importante, deterrence. Yung parang, kung ikaw yung ibang bansa, kakabahan kang makipagtunggali sa isang bansa kasi alam mo may pan-resback yan. Dati, yung ibang mga bansa, hindi tayo ginagalang. Because wala tayong pan-resback eh. Before the FA-50 fighter jets from South Korea was delivered, wala na tayong fighter jets, no? Pero nung dumating yung FA-50, tamang-tama, nagamit natin sa Marawi, no? It sent the signal to the region na, uy, the Philippines has, entered again the jet age. So we have modernized to a certain extent our armed forces. We have modernized the Navy slowly. The Coast Guard is also awaiting deliveries. Our Navy will now have this cruise missile capability. That means we're no longer the weakest. And based on our assessment in the National Security Council, this makes us a middle power. Why does it make us a middle power? Number one, experience. Ang atin pong mga sundalo, they are experienced in warfare. Kalaban sa NPA, kalaban yung mga Islamic rebels. Yung mga katabi natin, wala naman silang ganyan eh. Yung mga tropa natin, may experience in warfare. So that's number one. Number two are alliances with other countries. We have a mutual defense treaty with the United States. We have agreements with many other countries. Marami tayong supporters. And number three, we are modernizing our armed forces. With the arrival of the cruise missiles this quarter and the planned acquisition of submarines for our Philippine Navy, that effectively makes us a middle power. And that means na hindi na po tayo the weakest military in this region. Siguro ang tanong ng ating mga kababayan, given the bullying and aggressive actions, ano magiging approach natin? Ang approach natin is number one, palakasin natin yung ating sandatahang lakas. Our own defense posture. That's why nasa modernization tayo ngayon ng armed forces. Paparating na yung ating supersonic missile. The fastest supersonic missile in the world, yung BrahMos. No? Bumili tayo ng 3 batteries niyan. No? Pinakamalaking export ng ng India. The first export of this BrahMos cruise missile, which is a product of India and Russia. It's a joint consortium between India and Russia. Pag na-deploy na yan in the first quarter of this year, and it's now being utilized by the Marines, it shows the region na seryoso tayo, no? That we consider it sends a very strong message to the entire region and to the other countries. The second thing we're doing is we're strengthening our military alliance, security alliance. Kasi maliit tayo, di naman tayo ganun kalaking bansa. So kailangan natin ng mga alyansa. That's why meron tayong mga strengthened security alliances with our traditional partners, allies, and friends. Kakatapos lang nung pangatlong joint patrol with the United States. That also sends a message to other countries, no? Malapit na nating pirmahan yung Reciprocal Access Agreement with Japan. Okay? At yung Japan, as part of its first official security assistance to a partner country, ay magpapadala ng additional coastal radars sa atin. We have a VFA with Australia. Then we're signing more VFAs with other countries. Hindi ko lang masabi ngayon, no? Kasi negotiations are ongoing, but many countries have approached us. Gusto nilang magkaroon ng VFA/RAA/Status of Forces Agreement with the Philippines. No? Pag marami kang kakampi, parang sa school lang yan, di ba? Pag marami kang mga tropa, di ba? Mas irerespetuhin ka, hindi ka ibubuli. Alright? And then, thirdly, para mapababa yung tensyon sa West Philippine Sea, we're also taking this measured transparency approach. Diba? Pinapaalam natin sa buong mundo kung ano yung ginagawa
ng China. And we are trying to resolve things diplomatically through the bilateral consultation mechanisms, by meetings between the President, Bongbong Marcos, and President Xi Jinping. Lahat ng yung ginagamit. Madami tayong arsenal na ginagamit natin. And to a certain extent, that kind of approach has probably worked. Kasi yung huling resupply mission natin sa Ayungin was described by the Armed Forces of the Philippines as flawless. Okay? So, may nakikita na tayong light at the end of the tunnel. No? Hindi na nahaharas sa Ayungin Shoal, and we hope that this will be the norm moving forward in other parts of the country. Laban Pinas.